Hello! Nasa may part na tayo ng WordPress tutorial ko. Ngayon, ang ituturo ko is about kung paano tayo makakahanap ng sobrang okay na plugin para sa WordPress. Kasi, gagawin nga natin parang shopping cart yung website natin. So, hanap tayo. Google, WordPress, plugin. Ayan, WordPress plugins. Ano tayo? So, ayan. Tingin ko mas the best is mag-browse tayo. So, plugin. Hanap lang tayo. Themes, widgets, plugins. Siguro, hanap tayo ng specific shopping cart. Shopping cart. Search. WordPress Ultra Simple Shopping Cart. Ito yung rating niya, yung downloads niya. Kung mapapansin niyo yung numbers, ito yung pinakamalaki. Ayan. Ayan nga, sa tingin ko, merong isa rito. WordPress Simple PayPal Shopping Cart. So, gagamit tayo ng sakali doon ng PayPal. Not a bad idea. Pero sige, hanap lang tayo ng mas maganda pa. Okay, rating. Depende natin sa rating. Tingin ko, I will go for the WordPress, which is mga itong okay. So, download natin. Save as. Save file. Ayan. Tayo natin, which is abot ng 1 minute. Pero sige, mag-browse muna tayo ng themes para sa may WordPress shopping cart. So, ayan, tayin lang natin. Nag-download ako at nag-upload. Great! Ayan, so, ayan, tayin lang natin. Siguro ipopost ko muna para hindi kayo matagalan. Ayan, nakapag-download na ako ng theme ko. So, eto ang dinownload ko, yung Coraline. So, mukha siyang malinis na theme. At, i-install ko yung Coraline sa may website natin. So, extra ko lang yung laman ng zip file muna sa directory ng themes ng WordPress ko. So, XAMPP, PHP, HTDocs, WP content. Nasa loob ng WP content yung themes. So, themes. Okay lang natin. Wala. Nandun na siya. So, tignan natin. Themes. Click natin sa appearance, themes. Ayan. So, manage natin yung themes. Ito yan yung Coraline. So, activate. Ganyan lang kasimple sa WordPress ang mag-activate ng theme. So, try natin i-refresh yung website natin. Ayan. Ayan ang Coraline. Simple lang. Ayan, may with. So, ganyan lang siya. Kasimple. Wala ka namang kaarte-arte. So, ayan. Ayan. Tapos na natin i-download yung the WordPress. So, extract na rin natin. Punta sa XAMPP, HTDocs, WP content, plugins sa loob ng plugins. So, okay. Yan. Na-extra ko na. Ngayon, nasan siya? Is, nandito siya sa loob ng plugins. So, install plugins. The WordPress. So, activate lang natin. Natin, mag-activate siya. Ayan. First time setup option. So, click natin doon para ma-setup nga natin yung So, base country, Philippines. Dahil Philippines nga tayo, Philippines yung lugar. So, ayan, next. Currency,
yung pera na yung pera na basta importante sa Philippine yan, Philippine peso ang sinelect ko. Default layouts, currency left, sign left, currency sign left, right. So pili lang tayo kahit ano dyan, wala na akong pakialam. So next step, user registration. Should be registered to buy. So indicate natin yan, check emails from email, host email, if not set, the email will send to notice. And siguro emails from email. Ayan, bali blanco na lang siguro natin, hindi ko alam yan eh. Joke lang, bali basahin nyo na lang kung sakali. Use default loop, use convenient TCP loops. Okay, base 2010 base. No, siguro use your own templates, total software. So none, save. So ayan, meron na tayong basic setup. At tignan nyo to, pansin nyo nasa gilid, nandiyan yung mga options na pwede nating payment methods, as in parang ano siya, parang CMS ng shopping cart. So check natin yung website natin. Ayun, catalog, product 1. Ayan, may product na tayo. So yun lang, simple. Ngayon, sa susunod na tutorial, try natin pagandahin tong website na to. As in, product 1, may picture, tapos quantity, ganun lang. So, see ya. Hello! Welcome sa my WordPress tutorial ko. Ako si Joel B. Ahmad. At ituturo ko nga is about WordPress, which is gagawa tayo ng basic shopping cart sa WordPress. Yung pwede nating i-publish at gamitin para magbenta ng mga items. Yun lang yung konsepto nun. So, start tayo sa pag-download ng WordPress. So, ang basic, ang version niya ngayon is 3.3.1. So, na-download ko na siya. At ganito ang pag-install ng WordPress sa local host nyo. So, inaasahan ko na may alam nyo na yung tungkol sa may XAMPP. So, katalo na ako sa pag-install ng XAMPP. Diretso na tayo sa paglalagay ng umpisa natin sa paglalagay ng WordPress files papunta sa desktop natin para ma-extract natin sa desktop. Tapos yung laman ng WordPress file nyo, WordPress folder, eto mga to, copyin lang sa root o di kaya kahit saan directory ng WordPress nyo o kahit saan folder, which is lalagay ko rito sa may root directory ng localhost ko. So paste ko lang, tayo natin, ayan, tapos na. So papansin natin sa may WordPress localhost ko, create a configuration file. So ayan yung mga requirements niya. So kailangan natin ng database, mag-create ng database. So punta tayo sa may database, PHP may admin natin, localhost, PHP may admin. Okay, so gagawa tayo ng basic database. Create tayo ng pangalan is shopping cart website. Yan. So nag-create na ako ng database ko, which is name shopping cart website. So copy natin yun, let's go. So database name, yung rate ko, tapos yung username ng website, yung username ng database nyo, which is default sa PHP may admin, wala, hindi ko pa nalalagyan. So root, yan, password, wala, tapos localhost, okay, tama. So table group X, optional. So submit, run and install. Yan, lagyan natin ng site title,
Ano ba magandang site title? Sabihin natin shopping website. Shopping website. Ayan. So, username, optional din. Pwedeng palitan. Admin na lang mas maganda. Admin pass. Admin pass. Password ng website niya. Which is sa akin, nilagay ko is admin pass. So, email, Ahmad Joel. Yan, obvious na obvious. So, optional rin to. Install WordPress. Tayin natin. Siguro update ko na lang para hindi ako naliligaw. So, login. Admin pass. So, remember me para hindi na ako mag-logout. Ayan, may basic WordPress website na tayo. Hintayin nyo yung susunod kong tutorial kung paano mag-install ng shopping cart plugin para sa may WordPress website natin. Bye!